Itong Honda XRM125 ang isa sa pinakamatagal ng model ng Honda na magpahanggang sa ngayon ay patuloy na tinatangkilik ng maraming Pilipino. Dahil isa ang motor na to sa matibay, matipid sa gasolina at pwedeng pang forma. At ngayon mas in-improve pa ng Honda itong Honda XRM125. At kung isa ka rin sa nagbabalak bumili nitong Honda XRM125, para sa iyo ang video na to dahil pag-uusapan natin ang kanyang specs at ang kanyang presyo. At kung sulit pa rin ba siyang bilhin ngayong 2023. Bago tayo magsimula, available dito sa Motor Trade Honda Centro Oriental, Pulangi, Albay. Ayan guys, nasa harapan natin ngayon ang napakatikas na Honda XRM125. Napakaganda ng kanyang color combination. Combination siya ng color glossy black at nitong matte gray. Simpleng-simple lang pero malakas ang dating. Sa kanyang headlight, naka-bulb type ito at magandang pagkakaposisyon ng kanyang headlight dahil sumusunod ito kapag kaliliko tayo kaya mas mabilis natin makikita ang kalsada lalo na sa gabi. At maganda din ang pagkakapwesto ng kanyang mga signal lights kaya kitang-kita tayo kapag kakaliwa at kakanan tayo. Then sharp and sporty yung design ng kanyang visor. Ayan, bagay na bagay yung pagiging glossy black niya sa design ng kanyang headlight. Tapos dito sa gitna, meron siyang minimalist lang na logo ng Honda. Design for aerodynamic din ang motor na to, kaya kung mapapansin natin, meron siyang mga daanan ng hangin. Kaya kapag mabilis ang ating patakbo, hindi maaapektuhan basta-basta ang ating stability kahit malakas ang hampas ng hangin. Maganda din yung kanyang front fender, color glossy gray ito at malaki ang kanyang front fender din, mataas ito. Sa design pa lang ng kanyang front fender, malalaman mo na design for adventure talaga ang motor na ito. Pagdating naman sa kanyang instrument panel, ayan, naka-fully digital display na rin ito kaya very modern na din siyang tingnan. Pero wala pa itong gear indicator, pero hindi ka naman malilito dahil 4-speed lang naman ang motor na ito. Meron siya ditong button ng select, tapos dito naman sa baba ang mga indicator ng engine warning, neutral at ng kanyang turn signal lights indicator. Tapos dito sa taas meron pa siyang logo ng Honda. Then ganun pa rin ang pagkakapwesto ng kanyang susian, pero sana next upgrade na gawin dito magkaroon na rin ito ng shutter lock para mas safe. Then ayan, naka naked handlebar ito kaya rugged siyang tingnan. At ang maganda sa ganito naka naked handlebar, madali ka makakapaglagay ng mga mount ng cellphone holder at kung meron kang action camera, madali mong mailalagay dyan. Sa kanya naman mga switches, dito ang kanyang high beam and low beam, signal light switch at ang kanyang busina. Then bukod sa safety ng isang rider, nakapagpadagdag forma din itong kanyang handguard. Ayan, color gray din ito ibinagay sa kanyang front fender. Then very user friendly para sa mga beginner dahil hindi mo na kailangan mag-clutch dito. Ayan, wala siyang clutch, cambio-cambio ka lang dito. Then dito naman sa kabila ang kanyang push start. Gustong gusto ko din dito sa part na to, ayan, patulis ito. Tapos color glossy gray din dito, combination ng color glossy black. Then meron pa siya dito mga exhaust para sa aerodynamic, dito sisingaw ang hangin kapag mabilis na ang ating patakbo. Then kapag tinignan mo siya dito sa side view, mas ma-appreciate mo yung kanyang mga edges at ang kanyang mga corner. Bagay na bagay talaga sa kanyang forma. Tapos ayan, meron pa siya ditong decals na color yellow, combination nitong kanyang mga line na parang abstract. Ayun, diba? Pag tinitigan mo ang motor na to habang tumatagal, mas ma-appreciate mo talaga yung kanyang design. Tapos dito sa part na to, meron nakalagay na PGMFI o Program Fuel Injected. Yes, Program Fuel Injected na ang motor na to, kaya matipid na ito sa gasolina. Kumukonsumo ito ng up to 65.4 km per liter. Napakatipid niya sa gasolina kaya hindi sasakit ang bulsa mo, lalo na't napakamahal ng gasolina ngayon. Kaya kahit 3.9 liters lang ang kanyang fuel capacity, malayo-layo nang mararating ng isang full tank mo. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 125cc, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled. Ang maximum power nito ay 7.12 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 9.55 Nm at 6,500 RPM. Kaya pagdating sa performance, hindi ka talaga mabibitin sa arangkada. At kagaya ng sabi ko kanina, design for adventure ang motor na to. Kaya kayang-kaya nito ang mga extreme ride. Dito naman sa kanyang taillight, naka-bulb type din ito at patulis yung kanyang design. Maganda din tingnan yung kanyang fairings dito sa likod dahil glossy black ito, bumagay sa design ng kanyang grab bar. Then very sturdy din yung kanyang grab bar kaya safe na safe din siyang hawakan ng ating angkas. Maganda din ang kanyang upuan na yan, malapad ito kaya komportable ka rin sa malayong biyahe. At ang seat height nito ay 775mm lang. At ang height ko naman ay 5'9", at ayun, diba? Abot na abot ko yung ground, ayan, naka-straight yung paa ko, ayan, nakalapat talaga yung paa ko sa lupa.
Kaya hindi ka talaga mahihirapang itukod-tukod ang motor na to kapag dadaan ka sa mga mapuputik na kalsada or sa traffic. Yan, hindi ka mahihirapan. At magaan lang din ito dahil 104 kilos lang ang kanyang timbang. Pagdating naman sa gulong, pareho itong naka 17 inches wheels harap at likod. At maganda yung gulong na ginamit dito dahil naka dual purpose tires ito. Pwedeng sa on-road at pwede sa off-road. Sa braking system naman, naka single disc brake with single piston caliper dito sa harapan. Sa likuran naman ay naka drum brake. Anyway, meron din itong variant na naka disc brake din dito sa likuran. Pero itong version na to, ito yung mas mura, kaya naka drum brake siya dito sa likuran. Then sa suspension, naka telescopic fork dito sa harapan at naka dual shock dito sa likuran. At kagaya na sabi ko kanina, all-in-one na ang motor na to. Pwedeng pang baragan, pwedeng pang forma at pwedeng pang hanap buhay. At sulit na sulit pa rin talagang bilhin nito ngayong 2023. Very affordable at kilalang kilala talaga ang Honda XRM na napakatibay. Actually may mga kilala ako na naka XRM na lampas 12 years na pero patuloy pa rin na umaandar magpasa hanggang ngayon. Kaya guys, ano masabi nyo dito sa Honda XRM 125 DSX? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ng video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Ayun na guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.